Alright mga kababayan, isang matinding pahayag ang ibinitawan ni Attorney Harry Roque kaugnay na kasong kinakaharap ngayon ni Senator Rodandi Marcoleta. Ano ang kanyang mga argumento at bakit ito ngayon pinag-uusapan sa publiko? So ngayon guys, panoorin natin yung buong detalye tungkol sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Na nasampa laban kahit kanino ay titingnan kung merong probable cause. Ang probable cause ay yung ebidensya na nagpapatunay na merong krimen na nangyari at yung akusado ang siyang mukhang gumawa ng krimen na yon. Sa tingin ko po talaga, bilang isang abogado ng mahigit 30 years na po, meron bang probable cause? Wala po. Kasi nga po, unang-una, yung elemento ng plunder na dapat series of acts, dalawang akto ang dapat na pinibintang sa isang akusado, ay wala naman doon sa impormasyon laban kay Marcoleta. Ang impormasyon ay sa pagtatanggap lamang ng 75 million di umano para sa kampanya. So, iisa lang po yan. Ang sabi ng Korte Suprema at ang sabi ng batas doon sa Estrada versus Desierto, kinakailangan series of acts, at least dalawang bagay ang ginawa na dapat ay patungo sa krimen ng pagdarangbong. Iisa lang po ang inallege nila. Pangalawa po, yun nga po, yung sinasabi na pinagbabawal at pinapatawan ng parusa ay pagtatanggap ng kahit anong konsiderasyon kapalit nga ng isang bagay na kabahagi ng katungkulan ng taong gobyerno. Nung mga panahon na binigyan naman po siya ng campaign funds, siya ay naghahanda pa lang para maging kandidato para Senado. Kung maalala ninyo, noong 2022, Senator Marcoleta at ako ay tumakbo rin para sa senador. Pero si Senator Marcoleta hindi nagtuloy at bumalik sa kanyang upuan bilang isang party list congressman. Alam niyo po, talagang that was his blessing. Kasi nung siya bumalik bilang congressman at nangyari nga itong panggigipit kay VP Sara, at least nakita ng taong bayan kung paano niya dinipensahan si VP Sara sa mababang kapulungan. At ngayon, siya naman po ngayon ang ginigipit, no? Dahil nga sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. So sa tingin ko po, yung pagbibigay ng campaign funds, hindi po yan pinagbabawal. Wala pong parusa yan. Lalong-lalo na yung nangyari naman kay Senator Marcoleta ay deklarado sa kanyang salin ang donasyon na tinanggap. At dahil ito naman ay ginamit para sa eleksyon, wala pong require ang batas kung hindi ideklara yan sa SOCHE, Statement of Campaign Contribution and Expenditures. At kung merong sobra, kailangan ideklara yan bilang income. Dahil ang intensyon ng campaign contribution ay talagang dapat gamitin para sa eleksyon. Hindi dapat tinatago para ipunin. So sa tingin ko, talaga naman pong katungkulan ng hukuman na dapat na-dismiss yan for lack of probable cause kasi wala yung isang elemento ng plunder at saka yung kaisa-isang sinasabi nila na plunder ay isang bagay na hindi naman pinagbabawal sa batas. Pero bakit po nangyayari ito? Well, alam niyo po, ako naman naniniwala patas itong justice ni Senator Marcoleta. Ang problema sa ating sistema ng batas talaga, sa kagustuhan ng Korte Suprema na mabilisan ang paglilitis ng mga kaso, inalis na yung kapangyarihan na talagang bukod pa dun sa motu proprio na ang mga West ay titignan kung mayroong probable cause at i-order na i-dismiss ang kaso kung wala talagang ebidensya, tinanggal yung remedyo na pwedeng hingin ng isang akusado na ang hukuman mismo ay tumingin talaga sa ebidensya. Bakit? Well, ang sabi ng Korte Suprema, hindi na kinakailangan magkaroon ng ganyan, bagamat ganyan yung dahilan. Kaya nung minsan si Ping Lacson napapawalang visa yung warrant of arrest sa kanya na nagkaroon ng determination ng isang Manila RTC na walang probable cause. Bakit tinanggal yan ng Korte Suprema? Kasi sabi ng Korte Suprema na siyang gumawa po o bumuo ng revised rules of criminal procedure, yan naman talaga katungkulan ng mga West. Hindi na kinakailangan ilagay yan. At para mapabilis ang daloy ng mga kaso, mas mabuti pa dumiretso na sa
trial, humingi ng petition for bail, ipresenta ang ebidensya at kung wala sapat na ebidensya, magbigay ng bail para siya'y magkaroon ng panandaliang kalayaan. Pero sa aking palagay po, gaya na nangyari dito kay Senator Marcoleta, hindi sapat talaga na yung presumption na gagawin ng mga West, yung kanilang katungkulan na tignan kung merong probable cause. Kinakailangan talaga bigyan ng pagkakataon ang akusado na talagang repasuhin kung ano yung naging basuhan para kasuhan siya at questionin sa hukuman. Bakit? Kasi ngayong tinanggal natin yan at ikaw ay nasasakda sa isang non-bailable case, kulong ka muna. Unfortunately po, mga kulungan natin, kunindi na ng lahat ng mga human rights groups sa buong daigdig na talagang inhumane, degrading, cruel punishment amounting to torture. Kasi nga po, overcrowded ang mga jails natin, maliliit, napakadaming mga nakakulong na hindi naman sapat ang espasyo para sa mga nakakulong, kakaunti yung budget para sa pagkain. Mantakin ninyo, kung ikaw ay walang kasalanan, bago ka makapiyansa, kinakailangan mo nang matulog. At hindi po yan panandalian. Yan po ay aabot sa buwan. Kasi kung ang requirement is magpresenta ng ebidensya muna ang prosecution. Although theoretically, dapat yan within 1 month, minsan ko lang po nakita yan sinunod ng hukuman. Yun po yun sa kidnapping case ni Madriaga, na kung saan talaga naman yung RTC judge, wala nang ibang ginawa, wala nang ibang dininate kundi yung kaso namin sa loob ng 1 buwan. At nagdesisyon siya na sapat ang ebidensya, malakas ang ebidensya para ipagkait ang bail dito kay Madriaga, na ngayon naman ay testigo. So sa akin po, makiusap sa Korte Suprema, ang hinihingi ko lang naman, ibalik yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman ng pagkakataon na repasuhin muli ang probable cause. Kasi, wala naman pong mawawala. Bakit po natin tatanggalin yan? Samantalang ang nais naman natin ng lahat ay magkaroon ng o makamit ang katarungan. So kung yan ay magpapatagal sa kaso, so be it. Dahil yan naman ay isang paraan para maiwasan nga yung pagkakakulong ng mga tao na wala namang pagkakasala at biktima lamang ng tanim kaso. Gaya ni Senator Marcoleta at gaya ko. Now, meron pa rin pong remedyo na alam ko gagawin yan ni Senator Marcoleta, yung petition for review sa Korte Suprema. Pero yun nga pong problema matagal yung proseso bago maaktuhan yan ng hukuman at meanwhile, nakakulong ka. Bakit ba ang iniisip ng Korte Suprema na baliwala itong karapatan ng kalayaan samantalang pagkatapos po ng karapatang mabuhay at karapatan ng malayang pananalita, ang karapatan ng pagiging malaya ang isa sa pinaka-importanting karapatang pantao. So sa akin, kung ibabalik yung proseso na po pwedeng humingi ng determination of probable cause, yan po ay magiging makatarungan sa akusado dahil hindi naman siya dapat makulong kung talagang walang ebidensya laban sa kanya, at sa Estado dahil hindi naman dapat na gumagastos ang Estado para malitis ang isang tao kung wala naman talagang ebidensya laban sa kanya. Yes. Well, ngayon po ay kauna-unahang araw din ng paglilitis kay Inday Sara Duterte, no? At alam naman po natin, 4 ang... Ayun guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and like and share.